Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Panginoong Jesucristo, nagtatag sa simbahan sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, dito sa pagdiriwang natin sa Banal Eucharistia, sa isang linggo ng kariwang panahon, ialay natin ang pampangsaliting kahilingan at lahat ng mga nag-alay sa misang ito, ang ating makapanalig, lalo tigit ang 116th birth anniversary of Brigadier General Hans M. Menzi. Natitipon upang mag-alay ng Eucharistia at tanggapin ang tinapay ng buhay, tayo'y muling magnilay sa ating pagiging di karapat-dapat at pangailangang mahusgasan sa ating pagkakasala. Ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Itinatag mo ang isang simbahan para maging sakraminto ng kaligtasan sa lahat ng panahon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Inahabilin mo kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaran, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tugtong anak ng Diyos, modelo ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kami na makaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin, at ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipiniid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tulda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw tunay na dakila,
pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa malakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita, niyayaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinisimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang maging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inipinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kanyang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ipagtulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang maalagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa ating gabi sa ating mga kapatid, mga kapanalig, and God is good. And all the time, God is good. Purihin natin ang Diyos. Nais ko lamang bibigyan ng pagpapahalaga itong napakagandang awitin na ang pamagat ng awiting ito ay You are all, my all,
You are my all in all. Napakaganda po dahil sinasabi ng awiting ito, You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Bakit nga ba nabanggit ko itong awitin, itong you are my all in all? Dahil narelate ko ito sa buhay ni Pedro, na nung tinanong ni Jesus si Pedro at ang kanyang maalagad, sino ako ayon sa inyo? Tumayo si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakaganda dahil sa kabila ng kahinaan ni Pedro, sa kabila ng pagkukulang ni Pedro, sa kabila na nandoon ang napakalaking challenge na doon sa Caesarea Philippos, itong mga alagad na ito ay teritoryo ng mga pagano, sentro sa pagan territory. Doon pa tinatanong ni Jesus itong mga alagad na ito, na para bagang kay Pedro, you are my all in all, O Lord. Sa kabila ng kahinaan ko, sa kabila ng aking mga pagkukulang, nakikita ko sa iyo si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakaganda po dahil yun nga, ang kasunod dito sa koro, sinasabi, Jesus, Lamb of God, kinikilala sa awiting ito, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mga kapatid, titingnan muna natin ngayon sa ating pagnilay-nilay ang ebanghelyo natin. Ang lugar na Caesarea ng Pilipos. Napakagandang titingnan natin dahil kaiba ito sa lugar ng mga Hudyo. Again, dinadala ni Jesus itong mga alagad na ito sa isang lugar na sentro o pagan territory. At alam naman natin, pag mga pagano o itong Caesarea Philippos, ay ito yung lugar na makikita natin na ang daming mga shrine na tinatayo, dedicated doon sa mga Griko at mga Romanong mga Diyos. O sinasabi dito na Diyos na Pan, no? P-E-N, na Pan. So makikita natin, napaka-challenging itong lugar na ito. Pinapakita ni Jesus na ito yung lugar. At nakikita din po natin na sinasabi ni Jesus sa tugon ni Pedro na ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Jesus, Pedro, sa batong ito, dito sa mga paganong lugar na ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang simbahan. Sa mga pagano, para bang it signals sa ating mga Kristiyano na ang Diyos ay hindi lamang napaka-particular ang Diyos. Hindi lamang sa mga particular na mga tao, kundi the lost sheep of Israel. Yung nanawalang tupa ng mga Israel. At kung sabihin natin nanawalang tupa, na napakahalaga ni Jesus. Itong mga taong ito, na yun nga sa parable of the lost sheep, na iniiwan niya yung 99 na mga tupa na hindi nawawala at hinahanap-hanap niya yung isang nawawala. At sabi pa ni Jesus, kung i-relate natin ito sa ebanghelyo natin ngayon, dito sa lugar na ito, bigyan natin ng twist itong kwento ngayon ng ating ebanghelyo. Dito sa lugar na ito, itong lugar ng mga hentel, itong lugar na maraming mga shrine, dedicated at tinatayo, dedicated sa mga Greek at mga Romanong Diyos-Diyosan. Itatayo ko ang aking simbahan, Pedro. Siguro, sa mga alagad, lalo na kay Pedro, napaka-challenging yon. Siguro ang reaction dito ng mga alagad, ano? Dito sa lugar na ito? Lugar na ito na ng mga pagano? Paano ito, Jesus?
'Di ba? Ganon din po ang ating mga reaksyon din po, lalong-lalo na sa pagminsan sa aming mga kaparian, pag ma-assign kami sa isang lugar na napaka-challenging, napakamahirap na lugar, napaka-remote na lugar. Sabihin na, paano yan? I-assign mo ako dyan? Dadalhin mo ako dyan? Nandoon yung reservation natin. At to prove that one, ay napakinggan ko rin ito sa aking mga seminaryan. Pag sila ay na-assign sa mga squatter area, pinapadala, makikita natin yung mga reaction. Ano yan? Parang nandoon yung comfort natin na doon lang ako sa medyo magandang lugar. Doon lang ako sa medyo favorable para sa akin. Comfortable ako. Ngunit pag ipapadala doon sa mga lugar na mga squatter or ano-ano pa, nandoon yung reaction, sandali muna. Ngunit ito ang binibigyan ng pagpapahalaga ni Jesus sa ating ibanghilyo ngayon. Itatayo ko, Pedro, ang simbahan dito sa batong ito. Mga kapatid, titingnan natin ngayon ang unang katanungan ni Jesus, sino ako ayon sa mga tao? Napakaganda pag titingnan natin, babasahin natin yung chapter na ito, yung buong chapter na ito ng Matthew chapter 16. Makikita natin na maraming kasagutan ang mga tao. Ikaw ay si Jeremias, isa sa mga propita. Ikaw ay si Elias. At mga kapatid, palagi kong binabanggit ito, na pag nakita natin itong aklat ng mabuting balita, pag medyo philosophical ito, pag magtatanong ako sa inyo, mga kapanalig, kung anong ma-describe nyo sa inyong nakikita dito, sabihin ninyo, ang nakikita namin, Father, ay buong red lang, may konting sulat lang diyan sa baba, no? Yun lang nakikita namin. Pag dito naman sa iba, sa bandang kaliwa ko at sa bandang kanan, tatanungin ko, ano nakikita ninyo? Iba naman sa nakikita doon sa harapan. At pag tatanungin nyo naman ako, Father, ano nakikita mo diyan? Nakikita ko, nandyan pa rin yung red color ng aklat ng mabuting balita at may nakalagay na cross dito at may mga symbols pa. Bakit kayo kakaiba-iba? Dahil iba yung direction, iba yung perspective, iba yung pananaw, iba yung lugar or side na tumitingin sa aklat na ito. Ngunit, pag bibigyan ko ng panahon, susuriin ko, titingnan ko dito sa harapan, titingnan ko dito sa kanan at sa side, at sa likod nito. Yung nakikita ninyo, yung nakikita ko, ang nakita dito sa kaliwa at sa kanan, masasabi ko, ganun pala. Nakikita ko. Nakikita ninyo. Nakikita ko dito sa kanan at dito sa kaliwa. Siguro, yun din po, no? Ang makikita natin sa tanong ni Jesus, sino ako ayon sa inyo, sa mga tao? Iba-iba ang kanilang paningin. Ngunit, sa mga alagad, dahil nag-spend sila ng panahon para makilala nila si Jesus, sumunod sila kay Jesus. Sa hirap at ginhawa sa pagbabalik ministeryo ni Jesus, iba na yung kasagutan. That's why napakalaking hamon sa atin, inspirasyon sa ating mga Kristiyano, na ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang noon tayo binyagan. Nabinyagan tayo, okay na, Kristiyano na ako. Full-pledged na Kristiyano na ako. Alam ko na kung anong ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano. Anong ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Kilala ko na ang Diyos. At napakalaking hamon ito sa atin na sa pagkilala pala natin sa Diyos ay nag-spend tayo ng oras. Yun bagang sinasabi nating discipleship. Tinatawag tayo ng Diyos para matuto sa Kanya. Para kilalanin Siya. Dahil kung hindi natin kilala ang Diyos, sa mga hamon sa buhay, pagtatanungin tayo, baka ito din po ang kasagutan natin. Ikaw lang isa-isa sa mga propeta. Ikaw lang si Jeremiah. O baka sabihin, hindi kita kilala. Dahil again, hindi man natin alam, hindi man tayo nag-spend ng panahon na kilalanin, matututo sa Kanya. Ito din po baga ang hamon sa ating society ngayon. Sa mga magulang, may nangyayari sa Mindanao, yung sa isang school naman, without naming the name of that particular school, yung isang bata na mamamaril, no? At
ang daming mga tinuturo natin, ang daming tinuturo kung sino yung involved, sino yung may kapakanan talaga dito. Ngunit, again, sa mga magulang, sa society natin, na sinasabi natin, to educate a child, it needs the whole community. So, ibig sabihin, involved ang lahat sa pag-edukar, sa pagbigay ng edukasyon sa batang ito, hindi lamang sa mga magulang, kundi sa simbahan natin, sa lipunan natin, sa gobyerno natin. Kilala ba natin ang mga kabataan natin ngayon? Binibigyan ba natin sila ng pagpapahalaga? Kung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, ang pagkabataan, ang pag-asa ng ating bayan, may pagpapahalaga ba tayo sa kanila? Binibigyan ba natin sila ng oras? Siguro sa mga magulang, yes, anak ko yun, ngunit may panahon ba tayo sa kanya? Kilalang kilala ba natin, alam na alam ba natin yung kaloob-looban ng batang iyon? Alam na alam ba natin kung ano nang iniisip niya? Ano nang direksyon ng kanyang buhay? Ganun din po sa simbahan, sinasabi ni late Pope Paul II ng makabataan, ang pag-asa ng simbahan. May oras ba tayo sa mga kabataan? Nakilala ba natin ang mga kabataan? Kumusta na sila ngayon? Baka hanggang salita lang tayo. Napaka-challenging sa atin. Yes, tinuturo natin na ikayo ang kapakanan. Ngunit may oras ba tayo sa kanila? May panahon ba tayo sa mga kabataan? Bumababad ba tayo sa mga kabataan? Siguro sa ating government din. May mga batas tayo, ang daming magaling gumawa ng batas. Ngunit, again, talagang yung batas ba yun ay talagang angkop na angkop sa kalagayan ng mga kabataan? Tayo ba ay bumababad sa kanilang sitwasyon para makilala natin sila, at nung nakilala natin sila, doon tayo gumagawa ng mga batas, angkop na angkop sa kanila, dahil kilalang kilala natin sila. Panahon. Mga kapatid, ito baga ang ating Panginoong Diyos. Para masasabi natin na ang Diyos ay napaka-involved sa ating buhay, yung kinoses ng Diyos. Na sinasabi ni Saint Paul, is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself. He immersed Himself sa ating kalagayan. Para makilala, mas lalot nating makilala ang Diyos. Kilalang kilala na tayo ng Diyos, ngunit sa Kanyang pagpapakumbaba, bumababa, doon makikita natin, kasama pala natin ang Diyos. Ngayon, ang katanungan ng mga alagad na ito, ng Hesus sa mga alagad, kayo, sino na ba naman ako ayon sa inyo? Dahil sumasama kayo sa akin. Sa aking papapublic ministeryo, kasama kayo. At sabi ni Pedro, tumayo si Pedro, Hesus, para bagang sa isang awitin, you are my all in all. Ikaw ang lahat sa akin. At dahil ikaw ang lahat sa akin, nakilala kita na ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Wow, napakaganda. Ngunit hindi pa yan sapat mga kapatid. Sa isang aklat na ito ng mabuting balita, nandyan pa yung laman. Nandyan pa yung laman. Sa laman na yan, yun yung natutunan ng mga alagad ni Hesus, paging disipulo nila. Natutunan nila kung sino si Hesus, hindi lamang sa panglabas na anyo, kundi sa kaloob-looban. At ang tanong dito, sapat na ba sa mga alagad? Sapat na ba kay Pedro na natutunan ang panglabas at natutunan kung ano yung loob? Napakaganda. Dahil pagkatapos, sinagot ni Pedro si Hesus na ikaw ang Mesiyas, ang Kristo. Anong sabi ni Hesus kay Pedro? Pedro, alam mo, walang isang tao na kipaloob sa iyo dito, kundi ang Diyos. Ang Diyos. Ibig sabihin, nandiyan yung divine intervention din po na makilala natin si Hesus. That's why, yung pagkapit natin, yung pagkipagrelasyon natin sa Diyos, kay Hesus, doon natin hihingiin na Panginoon, hindi ko kaya na mag-rely lamang sa aking kapasidad. Hindi ko kaya na i-relate lamang sa aking sarili, i-rely ko lamang sa sarili ang pagkilala ko sa iyo, kundi nandyan yung ating pakipagrelasyon. Nandyan yung kababaang loob natin, hihingi natin ang mga biyaya. Mas lalo pa nating makilala ang Hesus, ang Kristo sa ating araw-araw na buhay. Na sa ganon, sa pagkilala natin sa Diyos, ay pinapakilala din po natin siya sa iba.
Paano natin ipakilala si Kristo sa iba kung hindi naman natin kilala siya sa ating buhay? That's why, dahil kilalang kilala ni Pedro si Jesus, pinagkatiwalaan si Pedro ni Jesus. Dito sa ibabawang batong ito, dito sa Caesarea Philippi, itong lupain ng mga hintel, ng mga pagano, itatayo ko ang aking simbahan. Nawa, mga kapatid, ganun din po sa atin ang pakalaking hamon sa ating paging isang Kristiyano, sa paging Katoliko natin. Ng paging isang Katoliko ay nandiyan yung panahon natin, pagsunod natin, kilalanin natin si Jesus. Sa pagkilala natin, handang-handa din po tayo ipakilala si Jesus sa kapwa natin. At yan ang ating tungkulin. Hindi lamang siguro sa atin, mga sa ating simbahan, kundi sa ating lipunan, sa mga magulang, para lalo nating makilala, makikita kung ano ba ang kalooban ng ating mga kapatid, ano mang kalooban ng mga kabataan natin ngayon. Pagpalainawa tayo ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanaog sa kadaroonan ng mayumao, na may ikatlong araw na bubuhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang na paparito at hukom, sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya palataya man man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama, na sa pamagitan ng Espiritu Santo, ay pinapakilala ni Jesus, si Jesus, bilang kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa Papa, mga obispo, pari at lahat ng binyagan, naway tulad ni San Pedro, buong tapang nating ipahayag si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at manatiling matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, naway hindi lamang nating kilalanin si Jesus, kundi pagsikapan nating palalimin ang personal na pakikipagtagpo natin sa Kanya na nagpapabago ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa mga nagdududa at naghahanap ng katotohanan, naway manatili silang may pag-asa, matatag sa kanilang paghahanap ng kahulugan ng buhay at di nawawalan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Para sa mga kaluluwa sa purgatorio, naway malinis sila sa kanilang mga kasalanan at masilayan ang liwanag ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, dinggin mo kami. At sa ating mga personal na kahilingan, at kahilingan ng ating mga kapanalig, lalo tigit sa 116th birth anniversary of Brigadier General Hans M. Vinci, isama din po natin sa ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, huwag mong ilihim ang iyong mukha sa amin na naghahanap sa iyo. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya upang makilala ka namin sa aming pag-araw-araw na buhay. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kay mga padubling sakripisyo ay may kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong maghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkong, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandong, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugon, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tubos sa tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di iba sa amin, bagabat niya tinutularan ang aming pagkamasawain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak na kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya. Nang higit sa lahat, ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming winawaksi nung ikaw ay aming sawayin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang malagad na ang wika. Tanggapin lahat ito at kanin. Itong aking katawan na inahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kimalagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago tulan hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyit ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakiisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon, aming Papa, at ni Elias, aming Obispo at ng makaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay, ganit ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mong dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang banal ng esposo, kaisa ng apostol at lahat ng mga banal na namumuhay ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin kagiling na utos sa tunong padalang aral, mong pag-ibig nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami dyan sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na pagkisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan po sa lahat po.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang ninyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami nawa ay magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Uli sa ating lahat, makapanalig, lahat ng mga nag-alay sa misang ito, maraming salamat po sa lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo at maging kasangkapan ng pagmamahal para sa lahat. Salamat sa Diyos. Magsimawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsimawit sa Panginoon. Purihin, purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.